Amen. Sumayin niyo po ang biyaya at kapayapaan ngayong hapon na ito sa ating mga kaibigan at sa ating mga viewers. Ito po muli ang iyong lingkod na si Brother Ariel Guevara ay bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon. Ito po ang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay pinapangaral ang mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa mga pagbati. Binabati po natin ang Apostolic Independent Mission, Luzon, Visayas at Mindanao at ang Church of the Lord Jesus Christ. At gayon din ay binabati din po natin si Pastor Jeff Haspi at ang kanyang may bahay na si Sister Deborah. At binabati rin po natin si Brother Joel Haspi diyan po sa Cavite at ang kanyang may bahay. At si Pastor J.R. Adobas, binabati po natin siya ng isang magandang hapon. At ganyan din po, ay binabati din po natin si Pastor Marlon Kapalungan. At ganyan din po si Pastor Ronnie Rodriguez. At diyan po sa ating lokal sa Bagbagin, sa Bulacan, ay binabati po natin sila Brother B-Boy Alones. Gayon din ang kanyang asawa na Sister Betty na patuloy pong sumusuporta sa gawain po dyan sa Bulacan. At binabati rin natin si Sister Michelle Ayag na siya po ay patuloy na sumusuporta sa Apostolic Back to the Bible. At gayon din po ay binabati po din natin ang ating kapatid na Sister Ariela Guevara dyan sa Dubai. At si Sister Arlene sa Bulacan. At sa lahat po ng mga kapatiran, kay na Brother Nelson Durval, at kay na Brother Bayon. At binabati rin natin si Evangelist Enrilis Sugmayan, na lagi pong sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At sa lahat po ng mga kapatiran po na hindi ko po nabanggit, ay binabati po kayo ng isang magandang hapon. At muli po, bago po tayo po mag-umpisa, tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Naman po ang aming mga kasalanan, pagkukulang sa iyo, sa isip, salita at sa gawa, Ama. Kami po ay pakalinisin mo, Panginoon. Kayo po ang magturo, Panginoon, sa hapon na ito. Ituro mo sa amin, Lord, ang iyong mga kaalaman sa banal na kasulatan. Nawa, Lord, ang isang mo, Lord, aking bibig. Gamitin mo ako, Panginoon, bilang kasangkapan mo, Ama, na mapahayag po, Lord, ang iyong mga salita. Maraming po salamat, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, nawa po, tuloy na po tayo, mga kapatid. At nakaraan po ay napag-usapan po natin doon po sa kung ang lupa ba ito ay mananatili magpakailanman. At yung last episode namin, Evangelist Enrile, ay tungkol po sa kautusan ni Moises at sa kautusan po ng ating Panginoong Jesucristo. At dito po ay meron pong mga katanungan na kailangan nating sagutin sapagkat ito po ay napaka-importante, mga kapatid, sapagkat ang mga tao po ay humingi po sila ng mga kasagutan sa mga katanungan. Sapagkat ito rin po ang sinasabi po sa Biblia sa unang Pedro Kapitulo 3, ay po rito, versikulo 15, ito po ang sabi. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuhan at sa takot. At tayo po ay kailangan po natin bilang mga mangangaral ay obligasyon po natin na tayo po ay sumagot doon sa mga katanungan ng ating mga kapatiran at sa ating mga viewers. At pagpalain po kayo ng Panginoon. At ito po ang mga katanungan na ating nasagap, mga kapatid. Sabi po rito ay, si Cain ba ay anak ng Diablo? Ito po mga katanungan, si Cain po ba ay anak ng Diablo? Ito po ang tanong ng mga iba sapagkat sila po ay naniniwala po na si Cain ay hindi po anak ni Adan at Eva, kundi si Cain daw po ay anak ng Diablo. Pero sa ating pong paniniwala, sa ating mga viewers, ay tayo po ay babatay lamang po doon sa nakasulat sa banal na kasulatan.
Pakinggan niyo po ang sinasabi po sa Genesis. Ito po ang sabi. Chapter 4, verse 1. Sabi rito ay ganito, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi, at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At nakilala po ni Adan, ang kanyang asawa na si Eva, at sila po ay nagkaanak ng isang lalaki. At ipinanganak po ay walang iba kundi po si Cain. Sa makatwid po ay anak po ni Adan at Eva, si Cain. Yung salita po kasi ritong nakilala ay sila po ay nagtalik sa ibang translation. Sa magandang balita ay sinipingan ni Adan si Eva. At ang naging anak nila ay si Cain po. At sabi po sa talata, at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Sa makatwid po ay anak po ni Eva at Adan, si Cain. Batay po ito, mga kaibigan, sa ating viewers. Batay po ito sa Biblia. At ganun din po sa verse 3, at nangyari nang lumalakad, sa verse 2, at muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, datapwat si Cain ay mangbubukid ng lupa. At pagkatapos po ay ipinanganak si Abel. Si Abel po ay nangangalaga ng mga tupa, at si Cain po ay siya po ay magbubukid sa lupa. So sa makatiwid, ang unang anak po ni Eva at ni Adan ay si Cain. At ang pangalawa po ay si Abel, ang kanilang anak. Paano po natin nasabi na si Cain ay anak po ni Eva? Sapagkat, mga kapatid, sa ating mga viewers, na ang kahulugan po kasi ng salitang Eva ay siya po ang ina ng lahat ng mga nilalang. Siya po ang ina. Pakinggan niyo po, mga kaibigan, sa ating viewers, na kung bakit po si Eva bakit si Cain ay anak po ni Eva. Sabi po rito sa Genesis chapter 3 verse 20, at tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. So sa makatuwid po, lahat po ng tao sa panahon nila Eva at panahon nila Adan, lahat po yon ay kanilang mga anak. At doon po lumabas si Cain, at doon po lumabas si Abel. Nang kinain po nila yung punong kahoy ng pagkakilala at ng mabuti at masama, ang naging resulta po nito, yung mabuti ay si Cain, at yung masama ay si Abel. Si Abel po, mga kaibigan, sa ating viewers, siya po ay anak ni Eva at Adan. Ngunit bakit siya tinawag na anak ng Diablo sa banal na kasulatan? Dahil sabi nila, si Cain daw ay anak ng Diablo. Paano po ba siya naging anak ng Diablo, mga kaibigan, sa ating mga viewers? Pakinggan niyo po ang pahayag po ng isang talata ng Biblia sa unang 1. Ito po ang sabi sa chapter 3, versikulo 6. Sabi po rito ay ganito, ang sino mang nanaan sa kanya ay hindi nagkakasala, sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi man nakakita sa kanya. Mumundi kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, ay gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sabagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang Diablo. Sa mga bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Sa makatuwid po, ang gumagawa po ng kasalanan ng una ay walang iba kundi ang Diablo. Kung titignan po natin sa verse 12, hindi gaya ni Cain na siya'y masama at pinatay niya ang kanyang kapatid.
At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Alam po natin, ang dyablo po, siya po ay mamamatay tao buwat pa ng una. At hindi niya po literal na anak si Cain, sapagkat si Cain po ay iba po ang kalikasan niya sa dyablo. Ang dyablo po ay espiritu. Si Cain po ay laman. Kundi pinakikita lang po ito ng banal na kasulatan na ang tao po ay magiging anak ng dyablo kung ginagawa niya po ang gawa ng dyablo. Ano po ba ang ginagawa ng dyablo? Ang dyablo po, buhat po sa pasimula, siya po ay nagkakasala. Pakinggan niyo po ang pahayag po ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa John chapter 8, ito po ay madalas po nating nababasa. John chapter 8 verse 44, ito po ang sabi. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mangnais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buwat pa ng una, at hindi na natili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Sabi diyan, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Sinabihan po ng ating Panginoong Hesus ang mga Hudyo na sila ay anak ng dyablo. Literal ba na ang mga Hudyo ay anak ng dyablo? Paano po sila nagiging anak ng dyablo? Kung tutuloy po natin, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Pagka ginagawa pa natin yung nais ng dyablo, pag ginagawa natin yung gawa ng dyablo, ay nabibilang po tayo sa mga anak ng dyablo. Ano yung ibig gawin ng dyablo? Ang dyablo po kasi ay mamamatay tao buwat pa ng una, at hindi po siya nananatili sa kasinungalingan. Yun din po ang ginagawa ng mga Hudyo sa ating Panginoong Jesucristo. Gusto po nila patayin ang ating Panginoong Jesucristo, at sila po ay nagsisinungaling laban sa ating Panginoong Jesucristo. Nagiging anak po sila ng dyablo sapagkat yung gawa po ng dyablo, ito po ay kanilang ginagawa. Si Cain po ay pinatay niya po si Abel. Ang trabaho po ng dyablo ng una ay mamamatay tao ng una. Kaya kung ginawa ni Cain, ang ginawa ng dyablo, siya po ay nagiging kabilang na anak ng dyablo. Pero sa kanya pong pagiging tao, siya po ay anak ni Eva at Adan. Mga kaibigan sa ating mga viewers. Kaya hindi po literal na si Adan ay ang dyablo ay anak niya si Cain. Kundi dahil ginawa ni Cain ang gawa ng dyablo na kanyang pinatay si Abel, ay nabilang siya na anak ng dyablo. Pero ang sabi po ng Bible ay ang magulang ni Cain ay si Adan at Eva. Kung babalikan po natin yung Genesis chapter 4 verse 1, at nakilala ng lalaki ang babae, at siya ay naglihi, at kanyang ipinanganak si Cain, at kanyang sinabi, nagkaanak ako sa tulong ng Panginoon. Sa makatuwid, anak po ni Adan at Eva, si Cain. Kaibigan sa ating mga viewers, sapagkat ang lahat po ng nabubuhay sa panahon ni Eva at ni Adan, ito po ay kanilang anak. Sila lang po ang pinagmulan ng mga tao, mga kaibigan sa ating mga viewers. So magiging anak lang po sila ng dyablo kung sila po ay gumagawa ng gawa ng dyablo. Kaya po mga kaibigan sa ating mga viewers, ay sa kabutihan na po ng ating Panginoon, pagka tayo po ay gumagawa ng masama, at tayo po ay mamamatay tao, at gumagawa ng kasinungalingan, ay nabibilang po tayo sa anak ng dyablo. Yan po ang maliwanag po na sinasabi po ng Biblia. Hindi po literal na si Eva
si Eva ay nakipagsiping sa ahas at ang naging kanilang anak ay si Cain. Wala pong ganun, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya po maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa ating mga viewers na si Cain po ay hindi po literal na anak ng dyablo, kundi nagiging anak po siya ng dyablo dahil ginagawa niya po ang gawa ng dyablo. Kaya ang mga Hudyo ay sinabihan ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo na kayo sa inyong amang dyablo, sapagkat ang ibig ng inyong amang dyablo ay ibig ninyong gawin, sapagkat siya'y mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, at pag siya ay nagsasalita sa ganang kanyang sarili, ay mga kasinungalingan po ang kanyang mga sinasabi. Ito pa po ang mga katanungan. Ang katanungan po ng marami, sino ang Antikristo na tinutukoy sa John chapter 1 John chapter 2 verse 18? Alam po natin, mga kaibigan, sa ating mga viewers, na marami po nagsasabi na ang Antikristo ay darating pa lang, ang Antikristo ay dumating na. Ngunit sa panahon po nila John, ay marami na po mga Antikristo. Ang mga Antikristo po, ito po ay mga laban sa Panginoong Hesus. Ito po yung mga hindi naniniwala na si Jesus, siya ang Kristo. Yun po ang mga Antikristo. Yun po ang kahulugan yun, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Pagka tayo po ay hindi naniniwala na si Jesus, siya ang Kristo, yun po ay ang Antikristo. Kaya po nakapakaliwanag, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya kailangan po natin natanggapin na si Jesus, siya ang Kristo, upang tayo ay hindi mabilang sa mga Antikristo. Ano po ba ang kahulugan ng Antikristo? Pakinggan niyo po ang definition ng Bible tungkol po sa Antichrist. Dito po sa unang 1, Kapitulo 2, versikulo. Sabi rito, ay ganito sa 22. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Sabi po ng Bible, Kristo sa makatuwid ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Kaya pag tinanggihan po natin na si Jesus, siya ang Kristo, yun po ay kahulugan ng Antikristo. Kaya nga po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay marami pong nagre-reject sa Kanya na hindi siya ang Kristo. Kaya nang namatay po ang ating Panginoong Jesus, ay patuloy pa rin pong nangangaral ang mga apostol tungkol sa ang Panginoong Hesus, siya ang Kristo. Araw-araw po sila nangangaral sa templo at sa bahay-bahay na kanilang pinapangaral na ang Panginoon, na si Hesus, siya po ang Kristo. Yung mga Hudyo na hindi naniniwala na si Hesus, siya ang Kristo, ito po ay mga tinatawag na Antikristo sa panahon nila. Kaya nga po, ang sabi ni John, sila ay nagsilabas sa atin sapagkat sila ay hindi sa atin. Kung sila ay sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Datapwat sila ay nagsilabas upang mahayag na sila ay hindi sa atin. Sino po ba ito? Yung mga lumabas kay Nawan, ito po yung mga hindi naniniwala na si Jesus, siya ang Kristo. Yung lumabas po sa kanilang grupo, yun po ay ang mga Antikristo na hindi naniniwala na si Jesus po, siya ang Kristo. Yan po ang kahulugan ng Antichrist. Na pag hindi ka naniniwala kay Kristo, na si Kristo, siya ang Jesus, yun po ay lumalagay na Antikristo. Kaya po sa ating mga viewers, yun po ang kahulugan ng Antikristo na pagka hindi tayo naniwala na si Jesus, siya po ang Kristo. Ngayon po, sa panahon po ni John the Baptist, siya po ay tinatanong ng mga Pariseo at mga Hudyo kung sino ba siya. Pakinggan niyo po. Sa isa pong talata ng John, chapter 1, verse 19, ito po ang sabi. At ito ang patutuon ni Juan nang suguin sa kanya ng mga Hudyo
mula sa Jerusalem ang mga saserdote at mga Levita upang sa kanya itanong, sino ka baga? So ang mga Hudyo po na mula po sa Jerusalem, sinugo po nila yung mga saserdote at mga Levita upang tanungin po nila si Juan. Ano po ang kanilang itatanong kay Juan? Ikaw ba ang Kristo? Ano po ang sabi ni John? Pakinggan niyo po sa verse 20. Sabi nito, upang sa kanya itanong, sino ka baga? At kanyang ipinahayag, at hindi ikinaila, at kanyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo. Kasi ang issue po, mga kaibigan, sa ating mga viewers, ang issue po sa panahon nila, kung ang Panginoong Hesus ba, siya ba ang Kristo? Yung po ang issue sa kanila. Hindi po issue sa panahon nila kung si Kristo ba ay Diyos, o si Kristo ba ay tao, kundi ang issue po sa panahon nila, kung si Jesus po ba, siya ang Kristo. Kaya tinatanong ng mga Levita at mga saserdote at mga Hudyo, kung si Juan ba, siya ba ang Kristo? Ano pa ba ang sabi ng mga saserdote at mga Levita kay Juan? Pakinggan po natin. At sa kanya ay kanilang tinanong, kung gayon, ano nga, ikaw bagay si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya'y sumagot, hindi. At sinabi nga nila sa kanya, sino ka baga upang ibigay namin ang kasagutan sa nagsugo sa amin? Ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon gaya ng sinabi ng propeta Isaias. Tinatanong, pinipilit po si Juan na umamin na mga saserdote at Levita na mga sinugo ng mga Hudyo upang tanungin po nila si Juan kung si Juan ba ang Kristo. Tinatanong din siya kung siya ba si Elias. Kundi sabi ni Juan, ako ang sumisigaw na tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon ayon sa sinasabi ng propeta Isaias. Kaya marami na pong antikristo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga hindi naniniwala na si Jesus siya ang Kristo, yun po ang mga antikristo. Yun po ang definition ng Antichrist sa Biblia. Kasi marami po tayong pinagbibintangan ng mga antikristo. Pero ang definition po ng Biblia, ang antikristo po ang kahulugan, yung hindi naniniwala na si Jesus siya ang Kristo. Kaya pag tayo po hindi naniniwala na si Jesus siya ang Kristo, tayo po'y mabibilang ng mga antikristo. Hati kasi, ang paniniwala po kasi ng mga Hudyo, mga kaibigan sa ating mga viewers, hati po yung kanilang paniniwala. May mga Hudyo naniniwala na si Jesus siya po ang Kristo, at may mga Hudyo rin naniniwala na si Jesus hindi siya ang Kristo. Kaya nga po nasulat ang Book of John, upang magsisampalataya sila na si Jesus ang anak ng Diyos at siya ang Kristo. Pakinggan niyo po ang payag po ni Juan tungkol sa mga bagay na ito. Dito po sa John chapter 20 verse 31. Ano po ang sabi ng Biblia? Ay ganito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong nagsanampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Isinulat pala ni Juan yung Book of John upang tayo po'y magsisampalataya na si Jesus, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Yan po ang dahilan. Kaya po sinulat ang Book of John. Sapagkat sa panahon po ni Juan, maraming mga Hudyo na hindi naniniwala na si Jesus, siya ang Kristo at anak ng Diyos. Nagkamali ba si Pedro nang sinabi niya na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay? Hindi po nagkamali si Pedro. Kaya nga po ang mga Hudyo ay pinipilit po nilang paaminin si Jesus kung siya ba ang Kristo. Pakinggan niyo po sa isang talata ng Biblia, sa 10:24 hanggang 25 ng 1, ito ang sabi. Nilibot nga siya ng mga Hudyo at sa kanya'y sinabi,
Hanggang kailan mo pa baga pag-aalinlangan kami? Kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. Sabi ng mga Hudyo, hanggang kailan kami mag-aalinlangan? Kung ikaw ay Kristo, sabihin mo na maliwanag. Sabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yung gawa pala ng Panginoon, Jesucristo na mula sa Ama, yun po ang nagpapatotoo sa mga Hudyo na siya po ang Kristo. Sinabi ng Panginoon, sinabi ko na sa inyo, ngunit hindi kayo nagsisampalataya. Hindi po nagsisampalataya ang mga Hudyo. Kaya ginawa po nila, kanila pong pinayos. Yun po ang definition ng Biblia. Ang definition po ng Biblia sa Antichrist, yung mga hindi naniniwala na si Jesus, siya ang Kristo. Yun po ang kahulugan ng Antichrist. Napakalinaw po ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 22, sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Kaya nga po ang mga apostol ay hindi po sila tumigil na mangaral tungkol kay Jesus na siya ang Kristo. Mababasa po natin yan sa Gawa chapter 5. Ito po ang sabi, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Ito po ang kahulugan ng Antikristo, mga kaibigan. Sa Acts chapter 5, verse 42, ano ang sabi ng talata? Sa araw-araw, sa templo, at sa mga bahay-bahay, ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Kaya po nangaral po ang mga apostol dahil marami pa rin mga Hudyo na hindi naniniwala na si Jesus siya ang Kristo. Sapagkat ayaw ng mga apostol na ang mga Hudyo ay maging mga Antichrist. Kaya tayo po mga hintil, tayo po ay naniniwala na si Jesus siya ang Kristo. Hindi po tayo nabibilang sa mga Hudyo na hindi naniniwala na si Jesus siya ang Kristo. Kaya hindi po tayo tatawaging Antichrist. Sapagkat ang Antichrist ay hindi sila naniniwala na si Jesus siya ang Kristo. Ngunit salamat sa Diyos, tayo po ay naniniwala na si Jesus siya po ang Kristo. Sapagkat kung hindi po tayo naniniwala na si Jesus siya ang Kristo, ay hindi po tayo magpapabautismo sa pangalan ni Jesucristo ng katunayan na tinatanggap po natin na si Jesus siya po ang Kristo. Kaya na sinabi ni Pedro sa mga Israelita, ang sabi niya, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na itong si Jesus na inyong ipinako sa krus ay siyang ginawang Kristo at Panginoon ng Diyos. Nang kanilang marinig ito ay nangasaktan ang kanilang mga puso. At kanilang sinabi, mga kapatid, ano ang aming gagawin? Ang sabi ni Pedro sa kanila, mangagsisi kayo at magbabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Para hindi sila maging Antichrist, kailangan po nila na sila po ay magbabautismo sa pangalan ni Jesucristo na katunayan na kanilang tinatanggap na si Jesus, yun ang Kristo. Kaya nga ibibihis yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya pag binihis mo si Kristo, tatawagin kang Kristiyano. Pag binihis mo si Kristo, hindi ka mabibilang sa mga Antikristo. Sapagkat yung mga tao na ayaw ibihis si Kristo sa bautismo, sila po ang nabibilang na Antichrist, na katunayan na hindi nila tinatanggap na si Jesus, ito ang Kristo. Kaya para po tayo ay hindi mabilang sa mga Antichrist, kailangan po natin ibihis ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi sa kanila ni Pedro na pakatalastasin o pakaalamin ng Israel etong si Jesus na inyong ipinako sa krus, siya ang Kristo at Panginoon. Wala na silang magawa. Dahil yung Jesus na Kristo at Panginoon, wala na silang nagawa dahil ito'y naipako na nila para tanggapin nila na si Jesus
siya ang Kristo at Panginoon, kailangan po nila magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Yan po ang kahulugan, mga kaibigan, ng talatang ito. Kaya nga, sabi ni Juan, sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus, siya ang Kristo. Ito ang Antikristo sa makatuwid, ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Yan po ang definition ng Antichrist sa Bible. Marami po nangangaral at nagduduro ngayon ay marami po silang pinagbibintangan tungkol sa Antikristo. Pero yung kahulugan ng Antikristo ay hindi nila masyadong inalam.